Magandang araw po sa inyong lahat. At katulad ng dati, si Makatang Tambay po nagpupugay na ang puhunan ni mga logic lang ng buhay. Saan man sulok kayo ng Pinas ngayon naroon, sumatin po ang pagpapala para sa araw na to. Tagal ko na rin hindi nakapagbuo nakagawa ng vlog. May mga nagginawa kaya. At ngayon ito, meron tayong gustong reaksyonan. Kaganapan. Siyempre may kinalaman dyan sa ating politika. At ito yung kasalukuyan na nangyayari. Yung hearing dyan sa Senado. Ng Blue Ribbon ng bago nitong chairman na si Senator Lacson. At dito, na maliwanag at malinaw sa atin kung saan papunta at kung ano itong bago ngayong komposisyon. Komposisyon inaawit ng Blue Ribbon Committee na ito ni Senator Lacson, mga kabayan, mga kapinas. Kasi nga, magkakaiba sila ng nagiging pananaw dito. At samantalang ganito yung ating nakikita sa kanila. Sila. Nagtatalo-talo sila, hindi sila magkasundo sa mga pananaw. May kinalaman sa dalawang naging witness nila rin. Ang unang-una nung ang chairman pa si Senator Marcolita ng Blue Ribbon. Yung mga isiniwalat nitong mag-asawang Diskaya. Itong Sara Diskaya at si Carly Diskaya. Na kung saan tahasan nga itong isinangkot si Speaker Martin Romualdez kasama si Saldico na tumatanggap ng mga porsyento sa mga kontraktor sa pamamagitan ng mga district engineer na kumukuha. Ito mismo yung kumukuha ng mga pira. Kaya hindi ba nakita natin na sa mismo ni District Engineer Henry Alcantara ay naroon yung isang bundok ng mga pira. Kung saan nga ito may mga kanya-kanya ng pinahat-pahat na ba. May kanya-kanya ng pupuntahan, may kanya-kanya ng party. Kaya nga dun sa larawan na ating nakita may marami-rami at saka meron talagang parehas na magkasing dami. At ayon na rin ito kay dun sa mismong testigo, sa testimonya ni Bryce Hernandez. At dito kaya sinasabi natin na bali hindi sila magkasundo rito at ang bagong komposisyon ay magkaiba isa dun sa mga padaloy ni dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Marcolita. Dito sa issue na ito ng mga corruption sa flood control, lalong-lalo dyan sa mga ghost project. Kasi pagka itong testigong ito, ang mga testigong ito yung kanilang pinagbabasehan at pinag-uusapan, may magkaiba sila rito nagiging pananaw. Tingnan nyo na lang. Sa paningin ng committee ni Senator Lacson, itong ang Blue Ribbon Committee, sa nakikita natin, ang simpatya nila talaga narito kay Bryce Hernandez. Na ayon sa kanila, ito raw yung talagang katiwat-tiwala na witness. Ayon na rin sa kanilang mga pagtatanong rito at sa mga sinisiwalat nito, isinasagot sa kanila. At sa taliwas naman, sa pag-imbestiga naman nung panahon ni Senator Marcolita, sa kanya mas katiwat-tiwala itong mag-asawang Diskaya. At dito natin nakikita na talagang magkaiba sila. Na kapag ang isinasangkot ay si Martin Romualdez o ang mga congressman, hindi tinatanggap nila Senator Lacson bilang bago ngayong committee chairman ng Blue Ribbon na hindi katiwat-tiwala ang mga testimonyang ito. Bagkus pagka ang isinasangkot ng testigo ay na tinatanong nila ay mga senador, mga contractors lamang at saka mga district engineer, ito yung sa tingin nila ay katiwat-tiwala. At katunayan sa mga hearing na ating napapanood, sa mga pagtatanong nila,
makikita natin na talagang naroon na lahat sila naka-focus sa mga senador, dinidin ang mga senador. At dahil dito sa pagdidina ito sa mga senador at siyempre sa mga contractors na rin, ito yung sinasabi nila, ito yung mga testigo na katiwa-tiwala. At samantalang kung si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico ang idinidiin, hindi ito katiwa-tiwala sa kanila. Talagang balewala na ngayon. Bagamat naroon sa hearing, kaharap ang mga Diskaya, mag-asawang Diskaya, hindi naman nila ito tinatanong. Na kumbaga yung mga pag-iimbestiga nung nakaraan na ang chairman pa si Senator Marcolita, wala na yun para sa kanila. Kaya sinasabi natin na may bago ng komposisyon ng awitin, ang Blue Ribbon Committee, sa katauhan ito ng chairman na si Senator Lacson. At siyempre nasa kanyang likod na rin to si Tuta Soto, Senator Tito Soto. Yun yung ganito yung nakikita natin sa ngayon at ito yung naliliwanagan natin, nalilinawan natin. Ang testigo kailangan ang ididin ay mga contractors at saka mga senador, katiwa-tiwala ito sa paningin ng bagong chairman ng Blue Ribbon na si Senator Lacson. At kung ang ididin naman ay si Speaker Martin Romualdez ng witness, ay katulad nga ng mga isiniwalat at ang pagsangkot dito ng mga Diskaya, hindi ito katiwa-tiwala sa kanilang testigo yung mga ganito. Kaya nga sa mga pagdinig na ito na kanilang ginagawa riyan, talagang wala tayo rito mapapala. Ginagamitan nila ito ng pamumulitika. Kung saan, pag yung lumilito na yung panig ng administrasyon yung maargabyado, kumbaga pinalalabo nila yung mga isyu na may maaaring masangkot ang mga ito. At hindi ba't nagulat na nga tayo sa pangyayari na mula nung ibunyag at isangkot ng mga Diskaya si Speaker Martin Romualdez. Pero siyempre si Saldico naka-permi na yan, di ba? Mula nang ibunyag ito, nagpalitan na nga ng leader dyan sa Senado. Sabay napalitan na nga ito ni Tito Soto at saka nito ni Senator Lacson na siyang humahawak nga ng committee ito na nag-iimbestiga sa mga flood control na kung saan inasasangkot nga yung mga congressman o ang kongreso, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga, ito yung napapatunayan natin na kaya pala pinalitan para pagtakpan ang mga kawatan na posibleng masasagasan at labis na mabubulgar at malalantad sa publiko kung ang magpapatuloy na magiging chairman nito ay si Senator Marcolita at ang magiging witness ay katulad nito nila mag-asawang Diskaya. Mga kabayan, mga kapinas ko, yan po yung talagang malinaw ngayon sa mga pagpapadali nilang ito at sa kanilang mga hayagan na hindi pagkakasundo, pagtatalo-talo sa pagitan ng dalawang testigong ito. Samantalang isa lang naman yung gusto nila pareho, yung makuha yung katotohanan at mapanagot kung sino talagang may sala. Pero nakikita natin ngayon na hindi na rin nakapokus. Nakapokus na ngayon kung sino yung dapat nilang iligtas at kung sino naman yung dapat na ibaon at idiin sa malaking korupsyon na ito na kontrobersyal sa panahong ito, mga kabayan, mga kapinas ko. At kahit pasabihin nila na ito'y in aid of legislation, isa lang naman yung pinupunto nila rito. Yung maiwan sa publiko, sa mata ng tao na ang mga congressman, lalong-lalo si Speaker Romualdez, wala ritong pagkakasala. Hindi rito nasasangkot sa mga korupsyon na ito. Yun lang yung talagang gusto nila ritong palitawin. Ito rin yung ating napapansin sa mga bawat hearing nila. Na pagka ang natutumbok na yung mismong gobyerno, lalong hindi ba napansin nyo rin nung palitan si ating Senate President Mig Zubiri, nung palitan ni Chis Escudero. Naman pinag-uusapan naman doon nung sa hearing nung kay Senator Bato de la Rosa yung pagkasangkot naman na paggamit ng droga ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung iniimbestigahan doon at nakita natin na mabilis ding pinalitan si Senate President Mig Zubiri nung panahon na yun. At ito rin yung naulit-ulit, ito rin yung nangyayari ngayon. Samantalang patungo doon yung investigasyon ang matutumbok ay yung pamahalaan mismo, lalong-lalo na yung mga nakaupo, nasa pisto, agad-agaran nilang isinagawa yung pagpapalit ng pamunuan sa Senado. At ngayon, ito nga nangyari yung gusto nila. Maliwanag na nakikita natin na
pinagtatakpan na nila yung talagang totoong sangkot o maaaring sangkot sa malalang korapsyon na ito, lalong-lalo na dito sa mga flood control projects na ito. Mismong yung pangulo ang naglabas dito, naglantad sa publiko. Kaya nga 'wag na tayong umasa rito kung ano man itong mga muro-murong ginagawa nilang imbestigasyon dito at sa manalangin na lang tayo at magkaroon ng panibagong pag-asa sa ICI na ngayon, nagsisimula na mag-imbestigasyon. Dito naman tayo mag-focus kung ito nga ay totohanan ang sinasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos na ang gusto rin niyang malaman at mapanagot yung totoong may kasalanan dito. Dito tayo mag-focus ngayon kung maasahan nga ang independent commission na ito na kanyang binuo.